Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Pinoy, talakayan, kay Paski, kay Dani at kay Willie Juan. Pinoy, talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Pinoy, talakayan, kay Paski, kay Dani at kay Willie Juan. Pinoy, talakayan. Okay, isang magandang araw sa inyong lahat. Ito na naman po yung lingkod Feni Codemos para sa ating Talakayang Pinoy. And of course, kasama natin dito walang iba kung hindi. Magandang araw, Mr. Paski Natividad Katoto. Magandang araw. Isang mapagpalang hapon po sa ating mga minamahal na Katoto, Luzon, Visayas, Mindanao. Sana po ay manatiling ika nga nakatutok o nakatuon ang inyong Facebook o YouTube sa aming palatuntunang Talakayang Pinoy. Wow, bigay na bigay kaya ata ngayon, ha? Medyo Oo, bago gamit no? Magaralgal. Hindi, maganda. Magaralgal ba? Tingnan mo nga. Katoto, di ba gumagaralgal? Hindi, maganda nga Yun. Baka medyo na nanibago ka lang. Okay, ang ating Talakayang Pinoy ay pumapalob sa iba't ibang issue ng kabuuan dito sa Pilipinas, and of course, yung ating mga partners sa labas katulad ng BOC, PCG, wala pang PNP, no? Di ba? Bureau of Immigration. Ayan, BID. So, mga kababayan, balikan muna natin ano na ba ang kanaganapan na nandyan sa labas. Kamustahin nga natin ang sitwasyon ng mga yung sa traffic. Tingnan nga natin kung may rally pa, may picket pa, ano ba anong nangyayari sa ating mga drivers. Ha? Sige, patay daw muna kasi inilibing na pala, sir. Yung namatay na bata, yung yung sinampal ng teacher. Ayan, si Francis J.M. Kumigib. Pero palagi ko hindi naman dun yun ay kinamatay, palagay mo. Sabi nila hindi daw. Oo. Pero syempre, ginigit ng mga magulang. Hindi, naging daan lang yun para magkaroon ng dahilan. Ito yung bahay, sir, dito sa loob yan. Ang kita sa atin ngayon, walang iba kundi si Mr. Jeff Balsa. Ayan, sir, dyan. Diyan yung bahay, nasa loob na loob pala talaga. Ayan, sir, di ba? Ayan. So, talagang medyo kapos din, sir? Diyan. Hindi naman po pwedeng tanggalin yung teacher dyan dahil... Ayan yung si Francis. Yan. So, sa ngayon ay... Ayun, si Sir Balsa yun. Oops! Mamaya na yan, be. Okay. So, ayun. Hilatid na sa huling hantungan ang Francis natin. Ano po? At sana nga ay makamit na nito, makamit na nito ang nararapat, di ba, hinihingi niya, kung ano man yun. At siyempre sabi mo nga kanina, hindi yun ang dahilan. Pero, sir, Katoto, tingnan mo, hindi na naman dapat mananakit. Yun ang mabawal, ika nga. Yun ang bawal. Hindi talaga pwede, di ba? Kahit na yung kurut-kurut lang nung araw. Nung araw pwede, no? Oo, nung araw kukurutin ka ng teacher. Batuhin ka pa ng eraser. Ikaw ba nabato ka? Hindi, yung eraser. yung meron siyang pat-pat na... yung kawayan. Kawayan manipis na. Pampitik. Hindi, nahampas niya yun. Pag maingay. Tuktok ka sa ulo pagka naiinis yung teacher. Oo nga. Yung parang mapuro lang isip mo, gano'n. Naiinis sila ng gano'n na... ayaw nila na maingay din. Siguro, punong-puno na rin yung mga teacher, di ba? Oo.
Pero yun nga po, hinatid na sa huling hantungan si Francis. At kami mula dito sa atin sa Talakayang Pinoy, kami po ay nakikisa at nakikiramay. At sana nga, kung totoo nga, ang mga, alam mo yun, kasi ang mga magulang, pinipilit pa rin, ay hindi, ganyan. Sana nga ay magkalinawan na, di ba? Kung ano na ba talaga yung nangyari. Yan. Yun, pwedeng makasuhan yung teacher doon sa pagsampal. Oo, kasi medyo hindi talaga dapat yun. Ano, sir? Mali yun, Oo. Ito yung nangyari nung paghatid nila sa huling hantungan kay Francis. Ayan, di ba? Pero yung nagrally. Hindi pa po, ito yung Yung nilibing. Oo, yan. So, sabi nga natin ay sana nga ay matapos na rin, maintindihan din mga magulang. At siyempre yung, ako naman naiawa din ako sa teacher, di ba? Pero yun nga, ang sabi nga, ang batas ay batas talaga. Di ba? Kung sakasakali. Di ba? Ba't yung parang mga unano yung ba? Kasi ganyan. Ito naman, ito yung ano po panawagan niyo sa gobyerno sa magulang. Alam mo, kasama niyo dyan na ABS-CBN. Huwag na sana mangyari sa ibang bata. Yun nga po ang ginawa namin. Naipausap siya ang anak namin kahit labag sa kalooban ko na ito. Sir Balsa, ano muna? Bakit hindi nabigyan ng magandang kasagutan pa rin yung sa pagpapautopsi ng anak namin? Malakas ba yun sa labas? Ang hinahanap ko po talaga, bakit yung sa pananapak po ng teacher o pananampal ay wala po sa autopsy ng anak ko? Hindi man lang po nakita. Tama. Okay, sige. At ang panawagan nga niya ay sana makita talagang maigi, ano? At siyempre, kasama dyan ni, alam mo ba, si Jeff talaga ay kung saan nakasuyod talaga. Thank you very much, Sir Jeff, ha? Okay. Ayan ang kaganapan, nasabi nga masama ang loob ng pamilya, Sir? Natural, namatayan. Namatayan na, tapos hindi daw tama yung pagkakaano, no? At hindi tama yung ginawa ng teacher. Yun siguro yung isa. Parang yun ang dahilan, di ba, Sir? Oo. Sige. Tingnan natin. At sana nga ay, sabi nga natin ay si Francis makarating sa kanyang paroroonan. Okay. So, tingnan naman natin ang kakalsadahan natin, ang karsada natin. Tingnan natin. Ano na bang meron ngayon sa karsada? Tingnan mo nga. update ko ngayon, nandito ito po tayo sir. sa kahabaan ng LTFRB, sabi nyo, ayun, pailan-ilan na lang po yung jeep na nakikita natin pumapasada. Ayan. So, isa, ito, Medyo nawala na yung mga jeep konti, ano? dalawa. So, kahabaan po ito ng S Avenue, Quezon East. City. Yan. At kanina umaga yata kung daw nagkakamali, ay nagkaroon. Yung side po nito, yung overpass na yun, is yun na po yung ating ISA. So, update po muna tayo dito sa traffic at sa planong pag-rally ng ating mga jeepney driver. So, ngayon po, napakarami naman po. May mga bus na lang. May mga bus po tayong mga papasok. Ito naman yung ano, yung sa LTFRB ba yan? Ano? Ay, Sa LTO yung daw. rally ng mga driver. No? Oo. Wala rin medyo, Hindi masyadong naramdaman. kasi nga, hindi lahat nakaisa eh. Kasi ang dami nilang mga toda na ganyan eh. Dami na yun, iba-iba na rin. Ito, manibela to eh. Hindi ko maangat lang. 5 million daw. Kwanto, anong probinsya, anong Metro Manila to? Manibela to eh, Manibela. Oo nga, yung grupo na to ng Taguig yan, Taguig ba? O, Dito sa LTFRB tayo, yan. Yan ang LTFRB. Ito yung sa LTFRB. Tingnan naman natin sumunod kung nasaan na to. Ano po sa Malacanang kanina? Ano naman to? LTFRB pa rin to. Hindi masyadong naramdamang, no?
At hanggang bukas ba yan, sir? Sir, No. hanggang bukas yan, ano? Hanggang bukas, ang problema nga, hindi... Bautista resign daw. Ah, Bautista resign, yan. matagal, Guadis resign. matagal na Ayan. inaalis nila eh. Wala namang naging kumukha nung kasong sinasabi. Oh, wala naman linaw yung kaso. Kaya nga. Kaya talagang gialisin ni PBM yan. 5 million. Ano ba yung 5 million, sir? Ah. Ano yung 5 million? Yun yata yung mga ano no? Oh, yung Yung mga lagay. Ah? oh, yung sinasabi nilang nasilip nilang corruption. Mhm. Ala rin namang pasihan. Ah. So, tapos? Oy, sabi nila may lagayan daw nangyari sa mga operator ng mga bus o Okay. jeep. Whistleblower nga di ba? No. Umatras. Ang tingin mo na bayaran? Oy, maatras nga kaya Umatras na. paano mong mapapatunayan yung gano'n? Ha? Kailangan ebidensya na sana yung mga talagang whistleblower na yung sinasabing yung binibigyan ng Talagang diretso-diretso siya. Talagang, ano niya, sasabihin niya binibigyan ng kaagad. proteksyon na para hindi mapatay. Mm-mm. Di ba Pero parang hindi naman... tinatago ng gobyerno? Yan ang magagandang whistleblower na hanggang sa... Tsaka walang bat-bat tong whistleblower nila, no? Oo. Diba? Umatras agad, ilang araw lang. Diba? Kaya nga, Yun. hindi ka paniwala. Oo. Kung ikaw yung whistleblower ka, kunyari, anong gagawin mo? Talagang dire-diretso ka. Tsaka hihingi ako ng protection talaga na para matapos yung kaso, hindi ako mapatay. Talagang sasabihin ko yung totoo, di ba? At saka hingi ka ng protection talaga. Diba? Kasi nga pagka hindi ka inalalayan ng gobyerno, pinabayaan ka, Todas ka. Sabi ni Arlie, todas ka. yari. Yari ka. Diba? Yari. Siyempre, kailangan natin hindi lang pala sa pelikula nangyayari, di ba? Sa totoong buhay, yung Meron palang ganun. yung mga witness na pinapatay na para tawag Kala natin pelikula lang ng totoo pala, no? Pelikula lang alam natin yun. Diba? Kailangan natin sa pelikula nangyayari. Hindi pala. Totoong nangyayari, kamukha nung yung halimbawa nung kay Tebes. Ayun, di ba? Diba? Diba, nag-withdraw yun yung mga ano doon. Kung di nag-withdraw, baka mabalitaan na lang natin eh. Wala na din todas ka rin. Nasa pusali na lang. But anyways, ayan po ang kaganapin ngayong araw na ito ng Lunes. No, iba-ibang mga kwento ang ibibigay pa namin sa inyo. Dakuan naman natin ngayon, bago ang ating balita sa BOC, sa PCG. Ito pa po, kararating lang nito nung Sunday yata, kung daw nagkakamali, ang mga galing sa Israel. Ito yung mga tingnan natin. Ito, naganap ito ito nung Sunday sa may Quezon City. Nag-rally rin dyan na laban doon sa mga laban doon sa terorista. Ito ay di ba? For Israel. Nag-prayer sila yan. Mga taga-Israel yan? Sila ay pro-Israel, kumbaga. At may mga dumating nga galing sa Israel. Grupo ito ng mga kababayan din natin. Mga entertainers, kuya. Sige. Oo, yan. Pero ito, nagdasal pa sila. Ito. Po yung mga dancers doon and worship team na ginamit ng Panginoon para po doon sa celebration of Feast of Tabernacles. And then,
right after the feast or the celebration, kinabukasan, nagtatawag na nagkaroon na ng siren na malakas doon sa Jerusalem. Kasi stay kami sa Jerusalem, sa hostel doon. Pagkatapos po, nung nagkaroon ng malakas na ipagsabog po doon, talaga nagkaroon ng siren at nag-announce po sila lahat kami pumunta ng bomb shelter. So lahat po kami talaga, yung team namin, we are 29 po lahat. So bumaba kami sa bomb shelter and we prayed there and we stayed there dun sa bomb shelter kasi nga nagkakaroon na raw po ng war doon po sa bandang northern part and southern part ng Israel. Ano yung naramdaman niyo during that time? Number one, talagang natatakot po kasi talagang nakakatakot kasi sabi namin, first time ko for 10 years na nandun po ako sa Israel yearly to celebrate the Feast of Tabernacles, first time ko po na maranasan na magkaroon ng war right after the feast, yung celebration. Did you fear for your life, ma'am? Of course, kasi kasama ko po yung mga anak ko. Tatlo po ang anak ko doon at iba doon ay mga kabataan, mga young professionals, mga worship team, mga musikero, mga dancers po na ginamit ng Panginoon para doon sa celebration. The youngest is we have 11, yung musician namin, and then 12 years old is my youngest son. Lahat po ba ng bahay doon, ma'am, talagang naka-design na mayroon talagang para sa mga bomb shelter. Yes po, karamihan po ng mga bahay po doon dahil sanay sila sa war, dahil bomb shelter po sa ilang. Pretero sila. Yan. May mga, yung, kasi di ba may peace day na ginaganap doon? Sila yung nagbibigay saya. Kumbaga, doon sa Israel. Ng grupo, especially ako po, yung leader, talagang yun ang una ko pong mararanasan. Pero sabi ko ang gano'n, sabi nga sa Bible, God does not give us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. And that is what I ask from the Lord, to give me the sound mind, presence of mind, to decide kung ano yung mga gagawin namin as a team, kasi ako po yung leader ng grupo. So, yes po. May takot, pero sabi namin, because of we have God in us, hindi po kami natatakot. Kung nasa airport kayo, kung na may sumigaw ng Hezbollah. May Hezbollah sa airport. Actually, may sumabog po doon sa malapit sa airport. Kaya nagpasukan lahat ng mga foreigners, lahat ng mga pilgrims pumasok doon sa airport. Nagtakbuhan kami, sabi ko sa kanila, takbo! Lahat ng grupo namin. The good thing, naka-jacket kami lahat, pare-paro kami ng jacket. So alam ko kung sino yung mga ipupuli ko para dalhin doon sa loob ng airport. Nasa loob na po kami ng airport. Mapakwento lang din ako rin, ma'am, na at least kahit paano hindi na-cancel yung flight pabalik ng Philippines. Yes, praise God. Because of prayers, hindi po cancelled, hindi rin po delayed. And pwede po mag-mention ng airlines. Kudos po pagdating sa mga Emirates, sila po hindi sila nag-cancel ng flight, hindi po delayed din po. Yes po. Yes po, nandun po kami. Mga 3-4 days, nandun po kami. Hindi po, since September 29. Noong mag-29, unahin kayo po papapunta ng Actually, September 26, bumiyahin po kami. Tapos 29 yung 29, nag-start na po yung celebration. Kailan yung pagsabog? Pagsabog right after. September. October na po. October what, ma'am? Nung last, Saturday, September 8. October 8. Okay. Tapos so, kailan kayo pabalik ng Pilipinas? 10. October 10. Yung flight namin sa October 9. Kasi kayo ma'am, Jerusalem na po. Hindi na po kami lumabas. Hindi na po kami lumabas. Supposedly pupunta kami ng South for Dead Sea, for ano din. Kasi hindi kami nakaka-watch doon or hindi kami nakakapunta ng ibang places. Right after sana ng celebration, magkakaroon kami ng tour, pero hindi na namin dinilord because of the mag-aanin po. Southern part, supposedly nung kinabukasan po, right after the celebration. So, buti po naman hindi yung mga passport na lagi nyo nakasave po sa Yes. Kasi, halimbawa, kung ganyang mayroon pong gera, may bumagsak na bomba, so ang gagawin natin na matataranta. Yes. So, paano kung hindi natin nadala yung ating mga pasaporte, yung ating mga documents? So, anong ginagawa ng Israel na airport about sa mga ganitong mga pangyayari? Actually, yun po inorient ko sa grupo ko po. Sinabi ko po sa kanila, kahit saan kayo magpunta, laging kasama ang wallet, kasama ang passport. And good thing po, lahat po kami, ganun po ang ginawa po namin. At naka-engage naman ng bawat isa po sa grupo po namin. Although may isa lang na nasaktan, dahil dito sa takbuhan, may tumama kasi yung bakal na tumatakbo na itulak siya, yun, natamaan siya dito sa ano. Sino po kasamahan niyo po yun? Kasamahan po na. This happened when? During nasa October airport 7? Yes po, na nasa airport. Ang last naman sa akin, mensahe na lang is, hanggang ngayon, ongoing pa rin yung war. Ngayon, may ground offensive na Israel sa Gaza. At
ang pinaka-apektado syempre civilians at yung mensahe mo especially to the Filipino people. Please stay lang po kayo sa lugar po ninyo, stay lang po kayo sa bomb shelter, lalo na pag naririnig na nila yung mga siren, yung mga warning, yung mga red alert na makinig po at sumunod. Kasi ako during that time, sabi ko, ay gusto ko pang mag-trip kami kinabukasan, pero nung nalaman ko yung hindi ko napinilit na lumabas, sabi na bawal. Okay, ako, yan. At siyempre, maraming salamat kay Mr. Jeff Balsa. Siya ang kumuha ng mga footages na yan. Kasama yung ibang media persons, di ba? Sikat-sikat na siya, di ba? So, sir, anong masasabi mo ngayon doon? Ang brutal nga yan. Yung brutal na pagkakagawa ng gera doon sa Israel. Talagang wala sa kasunduan o wala sa kontrata, kumbaga sa Kasi kamukha ng katulad nitong Pilipinas saka ng China. Hindi basta magigera dahil pinag-uusapan mabuti yan. Dahil parehong mapipinsala, parehong mababawasan ng tao. Diplomatic. Di ba? Diplomatic talks. Kanya hindi dapat na bibiglain yung tetridorin yung kapwa bansa natin. May process yan para matuloy yung gera mo, kailan pag-usapan nyo muna, o gera ba talaga, etc. Ganun ba yun? Pareho nangyari sa di ba? Sa Russia at sa Ukraine. Di ba? Di ba? Hindi basta-basta yun. Kaya hindi, yung mahabang salaysay na pag-uusap yan para magkaroon ng desisyon kung magkakagera o hindi. Ganun yung alam ko nalalaman ko sa mga pangyayari ng ganyan. Hindi yung ganito na biglaan. Hindi biglaan, Dahil may, parang may celebration. Kasi, yung lugar, kaya nga may mga pilgrims na nandoon at saka yun yung magbibigay saya dapat sila yung mga entertainers doon. Yung mga pamilya na yon na pumunta doon sa Israel. Jerusalem nga daw sila sa Jerusalem. Yung Jerusalem, di ba, sa Israel yan? Palestine yan. Nasa Gaza. Bondary. Oo, yun sa gano'n. Bondary ng lote, ng lugar, teritoryo. Dapat daw sa kanila daw yun sa history, di ba? Anyways, baka mapalayo tayo. Tila nasa history, una na sige. Nasakop ng kwanyan, ng Israel. Tapos nagkaroon ngayon ng agreement o ng kasunduan na hindi na sila magkakagulo dahil hatian na, di ba? Naayos na, may sukat-sukat na boundary. Bakit ngayon parang hindi maatim nung kabila, nung Palestine na dapat agawin ulit nila, di ba? Kaya magulo yung usapan, hindi Kasi lugi daw sila, parang gano'n lang yun. Lugi na, di ba? Yun, kanila naman daw talaga yan. At sana nga panalangin natin, walang anong kaguluhan, di ba? Huwag na sana lumala kasi nagyayaya na yung kabila para doon sa mga grupo niya. Ito naman sa kabila, nagyayaya din. So, sa gera, walang panalo, puro talo. Tama ba? Di ba? Katulad yan, libo-libo na yung mga namamatay dahil civilian pa. Diba yung mga civilian? Yun ang masakit doon, yung mga civilian ang nadadamay. Bata, matanda, di ba? Bata, matanda. Hindi kailangan manatiling ganyan dahil maraming bansa pang maepektuhan pagka at dati kinusintewang ganyan. Dati kasi parang 7 araw lang tapos na yung gera. Ngayon na medyo nag-10th day na, di ba? Yun. Okay, at tayo nga muna yung magpaalala mula sa ating himpilan. Yung maiksi lang. Sige. Ano ang closed fishing season? Ito ay pansamantalang pagsasara ng ilang bahagi ng ating karagatan, gaya ng Northern Palawan, Visayan Sea, at Zamboanga Peninsula upang makapagparami ang isda gaya ng galunggong, tamban at iba pa.
Makiisa sa Department of Agriculture Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagpapatupad ng closed fishing season tungo sa malinis at masaganang karagatan. Welcome to Gem Resort. Ayan, Tagaytay Gems in Tagaytay City. Captain Lopez po itatawagan din dyan. Ang 0917-535-6259 sa Tagaytay Gem. At syempre, Paski Natividad naman sa 0928-735-4919. Ayan. At ang Tagaytay Gem ay matatagpuan sa Purok 145 Enrile, Patutong Malaki, Tagaytay City. May landmark siya na dun sa may Mahogany Market and Maternity Academy. Yan. So, Tagaytay Gem po in Tagaytay City. Sige. Kung meron akong dapat samahan, Elite Club Pinoy na yan. Dahil dito, ang mga imposible, nagiging posible. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. For excellence, N for leadership, I for integrity, T trustworthy, E for empathy. I'm proud to be elite. Sa elite, ang mga imposible. Sa elite, nagiging posible. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Sa elite, ang mga imposible. Sa elite, nagiging posible. Sa elite, ang mga imposible. Sa elite, nagiging posible. Pinoy, Pinoy, Pinoy. Okay, at syempre naman Talmoya Cold Shampoo. Ito ay para sa hair grow, hair fall, and dandruff. Meron siyang 11 ingredients galing pa sa traditional Korean medicine. Help hair grow, hair fall, and controlling dandruff. Ayan. Ang 1 liter is for only 1,750 and 300 ml only for 750. You can call Mr. Paski Natividad sa 0928-735-54919. Ayan, ang Tolmoya Cold Shampoo. Ito'y protein hair conditioner din pala, di ba? Ayan, at kukulayan pa buhok mo, ayan po. Ayan. Okay. Siyempre, ang susunod natin ay Bayview Park Hotel Manila. Ito ang ideal hotel for tourists and business travelers. So, kung nais po ninyong pumunta dito sa Bayview, kung kayo may mga inaayos na papeles, tapat nito kasi ay US Embassy, di ba? Ang Bayview Park Hotel Manila ay matatagpuan sa panulukan ng Ross Boulevard at United Nation Avenue, Ermita, Manila. Okay. Ayan po, ang Bayview Park Hotel Manila ay ideal hotel para sa inyo. Mga turista, even yung mga families, ang pwede po dyan. Lagi po akong nandyan. Okay, next natin. Ayan. Balik tayo sa ating programa at siyempre, of course, andito naman po tayo sa ating Talakayang Pinoy. Yan, sir. Ano ba, sino mga babatiin mo? Batiin mo na nga muna. Hindi, merong issue pang ano dito. Sige po, sir. Merong, ngayon ko lang nalaman itong... issue ba yan? Chismis, ganun? Sige. Chismis. Pero hindi chismis to palagi ko dahil maraming nagre-reklamo eh. Sige. Yung tungkol ba dun sa Gat Bonifacio Medical Center. Sa Tondo, sa Delpan. Okay, sa may Delpan. Okay. Parang nasanay na sa kuha ng mga... Public yung hospital yan, di ba? Public hospital. Okay. Ang mga staff dito, mga doktor, nurses,
parang iniisip nila pandemya pa rin. Bakit? Abay, yung mga... Kailangan nagagano ka uli, no? Oo, tsaka yung mga pasyente dyan sa ER, pag sinabing ER, nandun ka sa loob ng ospital. At yung inaasikaso ka ng mga emergency, sumbong na mga nakaranas ng pahirap doon. Kaya kung sinasabing pahirap, ayaw rin silang papasukin sa ospital. At yung pintuan daw nung sinasabing ER na dapat na mga pasyente nasa loob, nasa labas. Nasa labas at saka yung tinatawag na yung nasa labas may cordon pa yung yung baka may rally. Yung pinto. Parang sila ralista. Ayaw papasukin ayaw doon. papasukin. Nakakaawa naman yun, siyempre. Lalo kung masakit ang katawan mo, masakit ang... lalo lang yung halimbawang mahina ang katawan, parang mamamatay na. May ayaw pa rin daw... Papasukin. Kaya yung umiiyak na yung mga nagdadala ng mga may sakit dahil yung pasyente nila, naawa sila. Hindi, halimbawa, sasabihin dyan lang kayo, titignan kayo ng may darating ho diyang nurse. Doktor wala. O ngayon yung nurse, titignan yung tao. Hindi sasabihin, ilalaboratory. Ang tagal bago lumabas yung resulta ng laboratory o parang yung kinabukasan. Mabilis na yun, 24 hours. Kaya sabagay yung kababayan ko yung director dito na tao rin ni dating Mayor Lim, si Dr. Teddy Martin. Baka pwedeng tawagan ka ng pansin na Dr. Teddy Martin. At saka yung Department of Health at saka yung pwede report Manila Health Department. Makibusisi nyo nga yung ugali ng mga tao rito sa Gat Bonifacio Medical Center. Masyado raw iniisip daw nila parang pandemya pa rin na ang mga tao ayaw papasukin para bang may sakit lahat yung mga tao na nakakahawa. Mali yun, di ba? Kanya ka sinabing emergency ER, papasukan yung mga tao tsaka alagaan nyo at asikasuhin. Hindi yung tataboy nyo sa labas, ayaw papasukin, may kordon pa kayo na akala mo realista yung mga tao sa kanya sa harap nila. Paano kung maintang araw? O di lalong magkakasakit hanggang sa mamatay. Hindi naman yung sasagutin pag namatay. Hindi ko nga maintindihan. Sa dami ba ng mga nasa sa loob ng ospital? Paano nga ba? Paano nga gagamutin yan? Ayun nga. Kung lahat sila naghihintay sa labas. Yung pasyente nga, sabi nga pwede nga raw magpa-ballroom doon sa sala ng ER. Dahil walang tao. Okay. Walang tao, ayaw papasukin. Di malinis na maluwag yung ER na yun. O kaya sabi nila, pwede nga magpa-ballroom dun, maluwag masyado, ayaw papasukan ng tao. Bakit daw? Ano daw dahilan? Ala naman daw masabing dahilan. Basta sabi, bili ng doktor, bili ng mga mas matataas sa kanila, huwag magpapasok. Okay. Hindi kawawa talaga kung puro makikinig kayo sa mali. Di ba? Mali yun Oo. Kasi kahit na sinong Pilato yan, basta mali, pwede nyo labagin yan. Kasi mali Ngayon, kung ayaw nyo, halimbawa, ang mga tao, ayaw nyo papasukin. Paano na nang gagawin kung maintang araw? Wala namang... Saka magkakahawa-hawaan lahat yun. Hindi. Buti nga lang, hindi tagulan. Kung tagulan. Patay kang bata. Kawawa yung mga tao, ulanit arawin doon sa labas. Ang masakit doon, yung mga lanang malay na dadalhin, yung mga kailangan talaga ng serbisyo ng doktor. Walang doktor, nurse lang daw nagpapakita. Kaya yun ang sinasabi ko nga din. Bakit nasaan ang mga doktor? Kanya kawawa yung mga mahirap, yung mga walang pambayad sa ospital. Siyempre, nagtsatsagayan doon sa
public hospital dahil Mhm. walang bayad. Eh, tapos gaganyanin natin yung mga, di ba? Ano naman? Kawawa naman yung mga taong yan. Okay, ito ay nasaan banda ang GAT Bonifacio. GAT Bonifacio Medical Center ay matatagpuan, sir? Sa Delpan Street. Mhm. Doon sa tinatawag na kilalang-kilala na itong lugar na ito, yung may tulay ng Delpan. Ay, yung may ganon, tapos bababa ang ganyan. Yung dalawang tulay na magkasunod. Oo. Kung sa Kwanyan, sa tabi ng pier, North Harbor. Mm-mm. Yan po yung GAT Andres Bonifacio Memorial Medical Center. Yan, tingnan nga natin. Nakita mo, Barbie? Ha? Yan, tingnan nga natin yung medical center na yan. Tingnan ko kung may bikod tayo, kung may nakuha tayo larawan niya. Asan? Ayan, tingnan natin bago tayo ayan sir, ganyan kalaki. Oo. Ang ganda, para siyang, medical center eh. So saan ang dyan, emergency? Ayun, yung tapat na parang may shade na harap Yun, niya. doon. Ay, may parang bandera ng Pilipinas. Yun, doon. Pero kakaprasong lugar yan. Kung dumami yung tao, hindi na malililiman, mauulanan. Mhm. Oo nga, banda dito. Saan siya pwesto? Yung harap niyan, talagang daanan ng sasakyan. Mm. Yung kaprasong lugar lang, yung daanan ng mga nagdadala ng pasyente, ambulansya, gano'n. Doon sa harap na yun. Ngayon, hindi na makapasok ang ambulansya pag maraming tao. Oo. Sisigawan pa yung mga yan. Talagang kawawa yung mga dyan. Abuso yung mga kung sino man yan. Yan. Hindi dapat na dyan. Nakakalungkot na balita yan mo, di ba? Yun. So, panawagan mo nga uli, sir. Ang ating tinatawagan natin ang pasin ng ating Department of Health na pinamumunuan ng ating buting Secretary Herbosa. Si Secretary Herbosa ng Department of Health. Sana ibigyan ng pansin itong GAT Memorial Medical Center. Kung ano nangyayari at ang feeling din ng mga staff dyan, ng mga nurse o mga doktor, panahon pa ng pandemya. Oo, hindi na po. Medyo ingat lang, pero hindi na ganun katindi. Pero isa pang nakikita ko dyan, sir, alam mo, yung lahat ay pinapaano na naman, gano'n, ang tawag doon. Pinagagamit. Ang mahal niyan eh. Pinagagamit na naman ng Hindi, yung tinutusok sa ilong. Yan, di ba? Sa ospital, gano'n, di ba? Swab na naman. Diba? Ang mahal noon. Wala na namang meron ng pangilang-ilan, pero hindi na kinatatakutan dahil meron ng tinatawag na mga gamot na tuklasan na nakakagaling dyan. Mm-hmm. Kaya hindi mo na dapat katakutan. Pero bakit hanggang ngayon, ganun pa rin ang feeling ng mga tao dyan o yung mga empleyado dyan, ng mga kawani. Okay. Na parang takot na takot sa parang sinasabing COVID-19. Kawawa naman yun. Okay. Pero mo nasa labas kayo, may kordon. Parang ayaw ka nang papasukin. Paano naman ang gagawin ng mga may karamdaman, lalo na yung mga kailangan ng gamutin o tama. Tingnan ng doktor. Sige, puro nurse ang tumitingin. Oo nga, di ba? Medyo diferensya yun. Ano yan? Ika nga, kung anong balita na mahina ang pulso mo, para kang yung stress ka, may sakit ka, yun ay kumamatay mo. Sige. Yung inistalo, ika nga. Okay, bigyan muna natin ng isang si Mr. Jeff. Sir Jeff, ano balita? Yes po, magandang hapon. Kagagaling lang po natin dun sa Mindula. Una, galing muna tayo ng LTFRB. So, nagkaroon ng pagrarally doon yung ating mga taga Manibela.
At saglit lang naman yon, mga 20 minutes lang sila nagkaroon ng programa doon. At tayo po tumungo din agad sa Mindiola at doon nila pinagpatuloy yung kanilang pagrarally. So nagtagumpay naman po yung ating mga taga Manibela sa kanilang hinaing na hangad na may parating sa gobyerno natin. Yung kanilang hinaing na sana tigilan na yung isa sa mga hinaing nila, yung corruption, at saka ibalik sa 5 taon yung prangkisa ng mga jeepney nila, yung kanila mga operator. So, yun good po yung, news ba, sir? Update dito sa Mindiola. Okay. So, ibig ba sabihin, pinayagan ba sila? Go ahead. Pinayagan ba sila, sir, na na 5 taon ulit? Hello? Hello. Hello, sir? Actually, magsasagawa pa sila ng Naku, nawala. Siguro, isa pang rally uli yan, siguro, no? Okay, sige, mahina siya. Okay, yun nga sinasabi, yun nga, mahina yung kanyang ano. Kumbaga, parang sinasabi na dito sa ni Jeffrey, kasamang Jeffrey, ang hinihingi nila ay bumalik sa 5 taon yung prangkisa. Ha? 5 taon yung prangkisa na sinasabi? Yung kontrata sa truck, saka sa mga bus. Mga buses. Kasi dito, sumama ang PUB, sumama yung mga ganun, no? Dami nang sumama na iba-iba na ang kahilingan nga. Yung kanilang mga modus operandi sa loob ay alisin. Tapos ayusin talaga lahat ang mga dapat iayos sa kabuuan ng LTFRB. Bakit pinagre-resign? Resign Bautista, resign. Sino yung isa? Guadis. Ano ba masabi mo, sir? Pag may katwiran yan, hindi mag-resign yan. Siyempre, kung walang katwiran, siyempre makukonsensya yan. Talagang kusa kahit na hindi natin hilingin, magre-resign yan. Dahil alam nilang magagalit sa kanya mga taong bayan. O kaya, wag na nating pantiliin yung salitang mag-resign, gano'n. Ang totoo niyan, kahit kayo nasa katayuan yan, ang katotoo niyan, gumagawa din ng mga paraan yan para makatulong sa ating bayan. Dahil iniluklok sila dyan bilang pinuno, hindi sila magpapakasira, kanya gagawa nila sa paraan upang masunod yung mga kahilingan nyo kung dapat mapagbigyan o hindi. Kung hindi ka dapat mapagbigyan, hindi naman dapat magalit tayo at saka hindi dapat magraling ganyan dahil talagang walang mangyayari. Kaya ang hiling ko lang yung mga, lalo na yung mga ganyang sinasabing rally strike, ganyan, strike rally, kung sana ang mangyayari, makokopo natin yung buong Metro Manila Association ng mga driver. Yun yung malakas na puwersa yun para Hindi nga naramdaman masyado no? Oo. Talagang hindi maramdaman. Unang-una, ang mga ahensya ng ating mga pamahalaan ng gobyerno, meron na rin mga pinagagamit na sasakyan. Once na makuha yung mga tao magipit sa sasakyan, meron silang pantulong. MMDA, PNP, naglabas yan ng mga libre sasakyan, Ako nakasakay na rin ako sa ganun. Yung truck, sampak ang ganun, ang hirap, ang laki ko, hindi ako mabuhat. Yon. Okay, pakinggan natin pa yung report, sandali. Laban o pagrarally nila sa kalsada. So sabi nga nung presidente ng Manibela, gagawa pa sila ng paraan ulit para maiparating sa gobyerno yung kanilang pong hinaing. Sana daw po taasan na po yung kanilang ibalik na sa dati na 5 taon yung kanilang prangkisa at matigil na rin po yung corruption sa LTFRB.
Ito po ang inyong lingkod, Chief Balsa reporting, Kakampi Online. Yon. Ayun. Ayun ang kanya mga kahilingan, sir, ano, di ba? Unang-unang nakita ko dun yung ano eh. Balik yung 5 years na prangkisa, plus tanggalin ang korupsyon. Yon. Korupsyon, di ba? Corruption ay talagang Wala na pag-asa. paano magagamot yan. Anyways, pumunta na tayo sa ating mga balita. Ayan. Recruit start PCG training. Ayan na, sir. Oh. Over 4,200 recruits starts PCG training. Ayan. So, meron silang 4,220 na trainees. Sir. Oo, yung bagong tinatawag na Philippine Coast Guard soldier. Meron na sila. Pampadami, no? This recruit comprise 4,000 Coast Guard officers. Diba? May trainees under Class 30 and 3,820 Coast Guard non-officer. Yan. Ako, trainees under Class 100 to 107. So, simultaneously, nag-oath at ang PCG Regional Training Center ng RTZ. In Bataan, Taguig, Misamis Oriental, Aurora, Capiz, La Union, Masbate, and Zamboanga. Iba-iba rin naman pala, no? Sir. Oh, yung maraming training center yan eh. Galing nga eh, Itong di ba? Taguig, meron din dyan. Training center sa Taguig. Dito sa Maynila, meron sa Maynila. Kanya nga, ang sinunod lang ng Coast Guard, ang direktiba ng ating Pangulo, na sabi niya, dapat bago matapos ang kanyang termino bilang Pangulo ng Bansa, kailangan yung recruit umabot ng 50,000. Okay, meron palang, ilan na lang silang lahat. Ayan na, training. Talaga nan. Yan yung itsura ng mga training. Oo. Kaya mo pa ba yan, sir? Dapat magaganyan ka. Yan. Next, meron pa ba? Ayan, sir, nag-o-taking na. Pasado na sila niyan. Ayun yung outtaking bago simula yung Ito yung training. 4,000. Parang commitment sa training na gagawin na yan. Bago magsimula ang training. Siguro inaano yan, sir, no? Ginaganon-ganon din, ano? O, di ba? Chine-check up din. Kasi kailangan talaga pasado ka sa medical. Kasi pag hindi ka nakapasa, papagaling ka muna, babalik ka rin. Kanya lang, kung ma-check na mahina ka pa rin, hindi ka na pwede. Ayan. Kasi yung unang-una, yung bawal nga dyan, yung matatabang masyado. Aray ko, mataba. Sa talaga naman totoo. Baka nga... Very energetic ka dapat, ano? Oo, diba? Apektado ka sa kwan. Totoo yan. O sa, tawag ito, yung sa atake sa puso. Oo, yung puso talaga. Ayan. Meron nga diyang, kumakain lang namatay. Dito? Training. Ano sakit? Kasi mabilis yung mabilis yung kilos diyan eh. May oras limitado, yan ba, kain. Yung mga segundo lang ba? Ganun talaga. Di ba? Siguro minsan meron diyang sa pagmamadali na kumain, nabulunan. Ayun. Ngayon, nung hindi makahinga, natakot siguro siya mismo sa sarili niya dahil maka-atake, inisip niya, gano'n. Natuluyang namatay. Kawawa naman. Okay. Next, mayroon pa ba? Yan. Ayan, mga babae, meron din, no? Di ba? Buti dyan hindi ginugupitan ang mga babae. No? Hindi. Saan ba yung ginugupitan? PNP yata. Sa PNP tsaka sa Army. Sa Army. Nakita ko yun. Yan! Meron to sa, PCG, hindi naman. Kailangan dyan yung wala talagang nakakalapit na mga lalaki o makalapit na merong limitasyon ng pag-uusap o para maging panatag yung training nila o wala sa kabal. Oo. May mga babae nagtuturo ba? Yan ang hirap yun. Nahirapan ako dyan. Yan, tawag na DI. DDA ka na ng mga instructor. May mga officer din, ano?
Okay. Next pa, meron pa ba yan? O yan, naku, mabigat yan. Dala-dala nilang yan. So, sasabak na yan sa mga training talaga, no? Yan. Good. Ito sa La Union yan, no? Regional Training Center sa La Union. So, yung tinitrain ngayon is nasa 4,000 plus, no? 4,220 kabuuan. Di ba? Yan. Ang taas, oh. Ang taas ng ano. Di ba? Okay. Next natin. Ayan. Gapang-gapang kayo dyan. Saan ba pinaka-main nila dito sa may ano, di ba? Taguig? Meron nga din sa Taguig. Meron din sa Bataan. La Union. Meron sa Zambales. May La Union. Yan. Ang dami lang ano dyan eh. Mga training center na. Yan. Kasi mga iba, yung mga natutuwang serbisyo ng Coast Guard, dinodonate nila yung mga lote. Okay. Oo. Usually, mga LGU, yung mga parte ng bundukin, alam nila sa gobyerno yung property nun, pwede lang ipamigay gawin training center. Oo. Huwag naman kay Kapihan. Kilala mo si Kapi? Anyways, balik tayo sa ating programa. Nakakita na tayo ng pagtaas daw. So, pagtaas ng kaso ng leptospirosis. Ang mga naitalang kaso ay higit sa mga nakaraang taon. Posibleng tuloy-tuloy pang dumami ang kaso dahil sa mga nagaganap at inaasahang pagulan. Di ba? Pagpanito, bagberman kasi ulan talaga yan eh. Iwasan ang pagkakasakit sa pamamagitan ng pag-practice ng self-preventive measures tulad ng pagsuot ng bota, paggamit ng naayon sa pre- or post-exposure prophylaxis. Hinihikayat din kayo magpatingin agad ang mga sintomas ng leptospirosis, lalo na matapos lumusong sa tubig baha. Yan, di ba? So ingat-ingat ha, dahil ngayon po ay medyo maulan, baha. Minsan bigla na lang bumaba sa kalsada. Ano, sir? Sa inyo ba wala na yung pagbaha? Meron din. Nga yung yung kontratistang nabubuisit ako. Ayan na naman tayo sa Yung maalala ko kontratista. Di ba bati na kayo? Bati na nung mahupa yung tubig na ginawa nila. Okay. Dahil nakita nila yung impurnal na tinabunan ng mga sako-sakong lupa. O ngayon, nung tumagal yung panahon, parang nakisama lang yung tubig doon. Nung inalukay nila, bumaba yung tubig. So, okay na? Okay so, bati na kayo. Mami, ito na naman. Ito na naman. Makikita ko yung natutuyo yung tubig doon sa... Buti ko natutuyo sa sulok ng kanal. Hindi natutuyo, kaya naalala ko yung palpak na trabaho sa... Alinaria construction. Kala ko, puniraria sinasabi mo eh. Alinaria. Okay. So, Alaria pala. Alaria. Kaya sabi ko, puniraria. Well, anyways, ayan po ang mga balita natin. Pero may isa pa tayo. Ito naman, na-awol daw to eh. Meron pa okay. Ito pa sir. A patrolman in active service and another police officer declared absent without official leave. Awol. Nahuli sila. Bakit? Station Drug Enforcement Unit. Ayan, kuya. Sir, ayan. Ayan. Ito sa ako naman to, yung huli ng mga NCRPO police. Ano yan? Yung sila, yung... Ito yung ARD, NCRPO. Yan. Mga kaso ng... droga na patuloy na tumataas. Kanya medyo ang mga tao o yung mga kapulisan natin ay hindi naman natin masasabi nagpapawaya dahil lagi naman sila nakakahuli ng mga drug addict dyan. Pero ang problema dito, Patotong Paski, si Patrolan Ray at saka si Palomar Baldonesa, current sila dati? NCRPO. Diba?
dating pulis. Mga pulis. Sila yung suspect ngayon. Yung isa, awol. Yung isa naman, active. O, sila yung Nahuli ngayon. nahuli na nagbebenta ng droga. Di ba mataas na sweldo ng mga pulis, di ba? Oo. Bakit nagaganyan pa sila? Ewan ko yan. Yung isa dyan, yung awol, siguro may pending case. Kaya siguro, total, katwiran niya. Marami naman sa nahuli nung nakaraan. Tsaka siguro, hindi na ako mababalik. Oo. Ayun, sumabit-sabit na doon sa mga mamalasin ka nga naman. Mga suspect ng droga. Ang masakit dyan, yung may active sa duty, bakit sumama rin doon? Oo, yun. Baka malaki, Baka malaki kinikita, di ba? Oo. Pagpapalit mo ba, ilang taong ka nag-aaral? Di ba? Oo. Sabi nga, kung titingnan ninyo, polis ay hinuhuli ng kapwa polis. Kailangan lang natin dito ituloy-tuloy at mabilis yung pacing natin. Di tayo magsasawa. Sabi to ni Sir Tartates. Yan. Hindi kami magsasawa. Hulihin sila. At sisiguraduhin po natin yan through the process, of course. Susundin natin lahat ng tamang proseso at ebidensyang nandiyan. Mga kapulisan to. Di ba? Isa, active na pulis pa. Tama? Yung isa naman ay awol. Yeah? Dati may kaso, gano'n. Oo. Mia naman, sa Mia. Ito naman, Pasay City, October 14. The Manila International Airport, International Airport Authority, nag-handle ng significant increase in passenger. Sir, traffic during the long... hindi ko makalimutan yan. Itong nakaraan lang. Sobra-sobra. Ano naman yan? Ayan din yan, yung mga kaso ng droga rin yan na suspect na ika nga yung kasong Republic Act 10591. Droga yon. Comprehensive law. Hindi sa baril. Yun. Ayun baril. Ang sinasabi mga bawal ngayon magdala ng mga baril-baril. Di ba? Bawal. Kasi merong eleksyon. Itong katapusan. Di ba? Yun. Kaya yung mga kapulisan o yung mga sibilyan, huwag nating pangarapin yung magdala pa ng baril dahil yan ang mitya ng ikakukulong nyo. At magiging daan na para masintensyahan kayo ng mga kaso ng ika nga tumatagal ng ika nga lifetime o ano man, walang piyansa. Kaya ito palang dalawang pulis na ito na suspect ay si Patrolman Ray Palomar Baldonasa, 25 anyos, batang-bata, at currently assigned sa drug din to, naka-assign siya sa drug NCRPO, yung anti-drugs. Ito si Baldonasa. Siya yung si Patron Baldonasa. Karamihan kasi mga bagong pulis lang medyo may mark money pa din. Kala nila okay na okay sila. Sila mahuli dahil pulis sila. Si Carlos Rivera Navarro, 31 years old. Ito naman yung awol. Kaya parehong nakasuhan dahil nga sa droga. Ito rin dating naka-assign sa Caloocan naman to. Caloocan City Police. Okay. Susunod natin. Yan. Itong darating po na mahabang bakasyon. Yeah. So, dahil eleksyon ng October 30, pero ngayon pa nagsisimula na daw yung parami ang umuwi, bumupunta, paalis, papuntang iba't ibang lugar.
So ang Terminal 1 ay next may ayan, may Terminal 2 hanggang 3 natin. 1, 2, 4 and 3 ay may mga sila diyan, voice hotline. Mia voice line 8877 apat na 1 po. At Mia text hotline 0917-8396242. Ayan, punuan ng mga airports daw ngayon, sir. Ha? Nakapunta ka ba ngayon? Sa airport? Oo, sa mga airport. Yung nakakaharap naman natin yung mga marami ngayon ang nag-uuwian. Diba? Marami nag-uuwian, nagbabalikan dahil sa malapit na yung eleksyon ng mga yung SK tsaka diba? Mga boboto. Oo, lahat ng boboto halos ay nagsisiuwian. Yung iba, ginawa na nilang dahil after ng October 30 election. Siyempre 31 kinabukasan medyo may ano pa yan di ba? Tapos undas. Dalawang araw din 'yon, di 4 na araw na 'yon, di ba? So 'yon ang sinasabi natin. Okay. So ang mag-ingat-ingat lang po tayo mag-ingat-ingat lang tayo. Yan, ito namang isa, itong BOC na iya, PDEA at ED na iya DIGT. Yan. Nakahuli na naman ba sila? Naka-intercept sila ng 25.3 million worth of shabu na naman, di ba? Yan. Sa airport ito. Hindi natigil, Hindi pa rin. Bakit kaya? Tingin mo, sir? Marami nang nahuli. Parang hindi naubusan ng kapital yung mga drug lord. Pero ako ang tingin ko, papahuli ito, tapos para maipasok yung iba. Sa tingin mo? Kasi hindi na tayo, sama na ako nakaka-report What do you think? Buong Metro Manila, putok na putok sa droga. Oo nga. Mukha nito, 25.3 million. Magkano yung worth ng sinasabi shabu. Nahuli ng PDEA tsaka ng ang dami haba no? Interdiction to Okay. Interdiction ng Custom Police. Nahuli din ng isang Malaysian travelers. Yan, Malaysian travelers na nagmula sa Madagascar sa pamamagitan ng Addis Ababa sa pamamagitan ng Ethiopian Airline Flight ET644. May dala mga pakete ng shabu. Diba? Nakatago sa loob ng kanyang bagahe. Oy, magaling na x-ray din ngayon nila, 'di ba? Yung mga ganyan meron din na sa x-ray kaya lang yung karamihan, yung malalaki container. Ayan, yung maliliit lang yan. Pero, yung mga container, di ba meron din naman pan-check sila doon? May x-ray na rin? Nakukontinue, nasisita rin. Di ba yung XIP ba? Tawag doon? Di ba? Yung XIP. Tama? X-ray intelligence something, di ba? Project, X-ray investigation project. Ayun, nakala ko intelligence Kasi naisip ko yung intelligence fund Oo naman. Okay, sangkot naman sa online scam, uubusin namin kayo, sabi ng BI sa mga foreign nationals. Uubusin daw sila. Siniguro ng Bureau of Immigration o BI na hindi titigil hanggat hindi na ipapatapon palabas ng bansa ang lahat ng dayuhang nagsasagawa ng illegal na operasyon sa bansa. Ano ba yung mga illegal na yon? Yung Pogo ata ito Ha, sir? Ginawa... Karamihan na Pogo nyo babalik sa port parang mga Chinese lahat to. Parang mga Chinese lahat. Ayan, yung mga picture. Tignan mo. Ayan, yung Ayan. Diba? Ginawa ni BI Commissioner Norman Tansingco kasabay ng pagpapadeport ng 36 pang Chinese national na sangkot at nahuli ang mga otoridad sa scam hub sa Pasay City kamakailan. Yan. Anong ginagawa ng mga Pogo? Pogo nagbabangka-bangkaya sa mga kasino. Ngayon, yun ang matutuhan natikitan na ng mga Pinoy. Natuto ng mandaya, natuto ng
mag-hustler. Oo. At saka kapwa nila Chinese, di ba? Binabanatan nila eh. Ang mga naturang dayuhan na isinakay sa Royal Air Flight patungong Nanning City, China, kung saan ang gastos nito ay sinagot ng Chinese Embassy at kasunod nito ay inilagay sa blacklist order ang mga naturang Chinese. Magugunit ang mga Chinese national ay hinuli ng PAOK-CC at Department of Justice o DOJ, Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na at NBI at PNP at BI sa SKK building sa Pasay City. Walang mga kaukulwang mga papeles, sir? Walang mga kaukulang papeles. Walang kaukulang papeles. Tama, yun yung dahilan. Kaya hinuli sa tapos may mga rin pala. May mga sakaso yung iba. Tinatapon. Yan, oo. Tapos magkakaroon pa ng sabit dito sa Pilipinas, oo. Talagang dapat lang itapon. Yan, okay. Tingnan naman natin, nasabat naman ng mga tauhan ng Bureau of Immigration sa Ninoy Aquino International Airport ang isang US national naman. Makaraang matuklasang nahatulan ito ng kasong sex crime sa naturang bansa. Ang kinilala ng Immigration Commissioner Norman Tansinko ang US national si Todd Nolan Jones, 60 years old, at ito'y naharang sa NAIA Terminal 1 noong October 11 mula sa bansang Taipei. Yan, sir. Sino mas matanda sa inyo dalawa? Ayan yung suspect na sinasabing... Hindi, siya nga talaga. Siya talaga. May kaso tong sex crime. Ay, mga sex nga yung niya. Kaso. Yung kaso na pinagdusahan. Bagamat pinagdusahan na sa US, babala pa rin siya dito sa Pilipinas. Baka pa rin gawa pa ng... hindi maganda. So, ipinabalik uli yan. Dinagdag pa ng opisyal na pagiging sex offender ng mga dayuhan ay lagi may posibilidad na ulitin ang kanilang mga krimen sa kabila ng kanilang paghatol at service of sentence. Natapos niya naman, kaya lang parang kinakabakabahan pa rin ng Pilipinas. Tama ba? Yan. Ayon sa US government, si Jones ay nahatulan ng California Court noong taong 2000. Kaugnay ng 3 kasong pagmumolestya sa 3 bata na may edad 13 pababa. Diba? So, siya ngayon? Ipinaalam ng US sa BI ang tungkol sa kanyang nalalapit na pagdating sa Maynila. Halos ilang oras bago lumapag ang kanyang eroplano sa paliparan, dahilan upang paglabas ng alert order ng BI, nagresulta sa pagkakasalabat nito. Maganda yung may connection, sir? Di ba? Ayan. Next natin, tapos na tayo sa ating balita. Meron pa? Sa Coast Guard. Sir, yan. Ayan, sir. Yun yung nasagip yung mga fisherman. Bago ba yan? Bago? Oo. Yung may namatay ba to? Hindi naman. Hindi pa to? RB, ito ba yung may namatay? Wala naman. Wala. Okay. Sino nakabangga? Bakit lagi madalas ngayon sa no? Lagi nagbabangga-bangga, Hindi ko magtataka barko na hawak ng dagat. Nagbabangga ang Nagbabanggaan. Bakit? Katulad sa aeroplano, di ba? Tatakas tayo. Ang laki-laki. Oo nga naman. Airspace. Hindi talaga. May daanan talaga daw yata sila, di ba? Diba? Nandiyan may daanan talaga doon sa kanilang navigation, yata. Meron talaga dinadaanan yan. Okay? Oo, doon nakikita yon. Pag madilim, sira yung kanilang mga kompas, palagay ko. Ayan. Ha? May daanan. Ito yung mga sa aeroplano sa taas, di ba? Ang laki-laki nung airspace, di ba? Okay, next natin. Ayan. Hindi, batiin na muna natin ang ating Manila International Airport Authority.
Si Brigadier General Manuel S. Gonzales, AFP retired OIC Office of the General Manager ng MIAA, Mr. Nemencio B. Bawalan, OIC Intelligence and Access Management Department, Concurrent OIC IMD, and MIAA Manager Pass Control nga ba? Division Cynthia Albiola. Ang staff, God bless you all. Sabi po ng ating katotong Paski Natividad, iba na kulay ng buhok niya. Nagtalmoya ka ba? Si po yung isang staff niyang chubby na maganda. Tapos, pag maganda talaga, alam mo yun, no? And of course, ating ospital ng Maynila Medical Center. Si Director Dr. Carl Oliver Bilaki. At siyempre, of course, the beautiful staff nilang sila, Secretary Miss Ann Generoso at all division and department head. God bless po sa inyong lahat. Sana maging mabait kayo katulad ng iba sa mga ospital, di ba? At siyempre sa ating, ito yung sinasabi ko sa yung XIP, di ba? Appointed Head BOC, X-ray, manager Carmelita Talusan. Dating collector po siya sa Port of Subic ng Bureau of Customs. Former District Collector of BOC Port Subic and appointed XIP Operation Manager Pedro Gutierrez. Hello po. At newly appointed Chief XIP BOC POM. Dami. Port of Manila, Gerald Del Rosario, and Assistant Chief Bina Ancamar. Pag-ibig fan, hello po sa inyo. Ang Pag-ibig Head Jesus G. Naming, Intramuros, Manila Branch. Pag-ibig fan, Amado Dalmasio, Caloocan City Branch Office. God bless you all po. At siyempre, hi to do SSS Dr. Carol Lara, Head of Medical Binondo Branch, and Staff Rosette Ibanez. God bless you po sa inyong lahat. At sa ating Manila Health Department District 1, Dr. Army Bianzon, Medical Health Division Department District 3 Head Dr. Romy Cando. God bless you all. Pag gusto niyo, yung mga yun yung mga tinatawagan natin ng pansin sa ospital ng Gat Bonifacio. Yan, sino yan, sir? Diyan. Hindi, yan tinatawag natin yung mga department head. Yan, para nga maano nga maigi, no, mai-report din natin. Baka hindi nila alam kasi, di ba? Sometimes may ganon. Okay, mga Dabarkads, ngayon ay pasukan at naiinip kayo sa biyahe, naiinis kayo kasi walang traffic. Aba, ay mag-relax kayo at makinig ng mga music, magtsibog pa kayo katulad ng Shiboko. Diba? Magaliw at mag-relax habang nakikinig kayo ng mga live acoustic music. Iyan po. Saan niya mapupuntahan, sir? Saan? View Cafe and Restaurant. Saan matatagpuan, sir? Sa Intramuros, Manila. Yun. Fourth floor, roof deck, Intramur Building, 706 Escuela Street, Intramuros, Manila. Let's eat, enjoy, at mag-relax. Tabi po lang yan ng Philippine Science High School. Science ka, Manila Med. Manila, ano tawag PLM? Pamantasan ng lungsod ng Maynila. Malayo yun. Okay, saan malapit siya? Ang katabi niya, yung Manila Bulletin at saka yung Manila Science High School. Saan doon? Banda, may bago na ba? Ay, tapat na City Hall. Baka tapat lang na City Hall yan. Hindi, Manila Science yun. Sa King Garden. May bago na ba doon? Yung matagal na yun. Yung ay matanda na pala yun. Kaya pala eh. Matagal na yung Manila Science High School. Kailera ng mga mapualas yung... Okay. Kasi nakita ko din yung kahalera pang isa yung PLM, nasa kabila siya, di ba? Yun, nasa kabila siyang build. Parang ganon. Eto yung sa kabila, dito naman yung sinasabi mo, di ba? Diretsong pa ganon. Okay. Palusot na yun, ng PLM. Tsaka na Red Cross. Yan. So may mga babatiin ka, batiin mo na, sir, at tayo patapos na. Yun lang tropa namin sa Philippine Coast Guard Auxiliary at
saka sa Philippine Coast Guard. Binabati ko po kayong lahat sa inyong matapat na serbisyo tungkulin para sa publiko. Gayun din po naman ang ating particular na po yung 104th Squadron. Yan po yung kinasasaniban ko, yung 104th Squadron na pinamumunuan ng aming DAS o District Director Auxiliary Service, si Captain Reynaldo Lim. Siya po yung bagong desk namin ngayon na pumalit kay Captain Alex Cabrera. Yon. Sa kung po yung ating mga kasama sa Rotary Club International District 3810, yung mga samahan namin mga dating presidente, yung tinatawag na President 101. Binabati ko po kayong lahat, lalong-lalo na yung mga may kaarawan nitong buwan na Oktubre. Binabati ko kayo mga katoto. Yan. And din po naman sa ating Philippine Eagles Club, Manila Aduana, Manila South Aduana. Yan po yung samahan ng Eagle ng inyong katoto. At ang Elite Club Pinoy, yan. Binabati ko rin po yung aming mga successful sa negosyong kasapi ng Elite Club Pinoy. At yung ating mga may kaarawan dyan, yung nasa ba yung nasa Luma yata yan, sir. Okay, sa lahat na may birthday today, happy birthday po. Buwan ng Oktubre. Happy birthday sa lahat na may birthday. Sarap ng umaga, lalo na kung ika'y gising. Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Kalagan ng kani sa paa, imulat ng iyong mga mata. Kay sarap ng buhay, lalo na't alam mo kung saan papunta. mapagpalang Ama, Diyos sa masalangit, maraming salamat po sa iyong pagtangkilik at pagdilig sa aming panalangin, ang paggabay mo sa aming palatuntunan Talakayang Pinoy. Sana po ay manatiling gabayan niyo po kami sa po ng aming mga tagapakinig sa aming programang Talakayang Pinoy. Mapagpalang Ama, maraming salamat po at dininig niyo ang aming kahilingan. Sana'y manatiling iligtas mo po ang aming buhay ngayon at sa habang buhay mong nais na ipagkaloob sa amin. Sinasama po namin, mapagpalang Ama, ang lahat ng ito sa pamagitan ng iyong anak na si Jesucristong aming Panginoon. Laging tandaan mga katoto, walang tagumpay na makakamtan kung hindi pagsusumikapan. Sa pamamagitan ng musikang inyong naririnig, ako po inyong lingkod, Fenny Codemus, nagpapaalam po sa inyo. Ang inyong katoto, Paski Natividad po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood sa aming palatuntunang Talakayang Pinoy dito po sa Kakampi Online. Paalam po.